Siyempre uunahin ho natin mga kababayan, yung good news. Ano po, uunahin natin yung good news mga bossing. Naku, eto tingnan niyo po si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, tingnan niyo po ang, gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Partida ho, sinisiraan palagi ng mga DDS yan. Partida po, laging masasama pa ang mga sinasabi ng mga DDS sa ating pangulo, Pero ang ano po ang ginagawa ng ating pangulo? Patuloy lang po sa pagtatrabaho para hindi mapabayaan yung mga kababayan natin na nasa laylayan po. Ano 'to? Mas magaan ang gamutan para sa Pilipino. Hmm, hindi kasi naman ho mga kababayan, ang isa sa talagang ikinatatakot ng ating mga kababayan, ng mga kapwa natin Pilipino, eh, yun pong ano, yun pong maospital. Ano po, yun pong madala ka sa ospital at alam mo, eh, kamot ulo ka kapagka magkakabayaran na o magbabayaran na nung, hospital bill. O ano daw po ito mga kababayan, pinalalakas ang healthcare assistance para mas maraming buhay ang maalagaan. Mas malaking tulong sa hospital expenses. O nakita niyo, kung hindi man buo yung bayaran ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, pero for sure malaki pa din ho ang discount. Early check-ups at screening para maiwasan ang malalang sakit. Mas panatag ang bawat pamilya, serbisyong pangkalusugan. O, tingnan niyo po si tatay, mga bossing, with matching mag-uuwi pa ng kanyang gamot. Di ba mga kababayan, eto po yung mga eto po yung mga binubulag-bulagan ng mga DDS, no? Na hindi ibinabalita, hindi sinasabi sa inyo upang sa gano'n masira ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ano po ang katotohanan? Ayan po. Bakit po laging ang umpisa ni Mark Ramos sa ating mga vlog ay eto pong mga good news na kagaya ng mga ganito? Eh, kasi po nakakapagod na yung mga fake news nung mga DDS. At least po kapagka tinanong kayo, napasyal kayo doon sa kanilang mga, um, channel, meron kayong maisosoplak sa kanila. 'Pag tinanong kayo, ano ang mga nagawa at ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, at least meron kayong maisasagot. Ano po, hindi kagaya ng mga DDS na laging, dumadalaw at pumupunta dito. Eh, yung mga DDS na mga dumadalaw at pumupunta dito mga kababayan, puro lang po ano sinasabi, "Panay adik ka, Mark Ramos. Bangag ka, Mark Ramos. Bayaran ka, Mark Ramos." Paulit-ulit lang pong gano'n mga kababayan. At least tayo alam natin 'no, na ang presidente na si Pangulong Bongbong Marcos ay hindi kinakalimutan ang mga Pilipino, mga bossing. Kahit ano pang paninira po. Oh, 'di ba? Oh, sandali lang. Game. Mga bossing, o yan. At least alam niyo na po mga kababayan. Ngayon, saan tayo dadako? Pumunta na tayo, rumekta na tayo. Doon mismo sa ating main topic mga bossing. Ano po ba yung ating main topic? Nako, eto. Si Respicio po mga kababayan. Panoorin at pakinggan nyo ho, Pisyo mula sa Ah, game. nahaharap sa patong-patong na asunto si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio mula sa probinsya ng Isabela. Inireklamo siya ng reklamong inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances sa National Bureau of Investigation o NBI. Aray ko po. Eto po si Respicio, mga boss chipamo, sir. Eto yung sumisigaw noong kasama niya sila Chavit Singson. Magsasampa daw sila ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos with matching yung butas ng ilong eh nakatutok pa doon sa cellphone. 'Di ba? Eto yung tao na yung pala sigaw, puro sigaw ang ginagawa. Hey, tingnan natin kung magagana daw si Bongbong Marcos. Yung dinadaan sa lakas ng sigaw para makapanindak ng tao. O ngayon, iyakan mga DDS. Panigurado ho tayo mga kababayan, iisa lang po na naman ang maririnig natin dito sa kampo nila Respicio, doon po sa mga DDS. Ano po ang sasabihin niya mga yan? Nako,
sinisikil ang aming karapatan. Iniisa-isa na kami kasi hindi kami pabor sa gobyerno. Mga boss, mga amo, mga sir, yung pagiging hindi nyo naman pabor, lumalagpas na kayo doon sa mga sa karapatan 'Di ba mga kababayan? Puro gano'n lang yung mga DDS, mga bossing. Tingnan mo si, Tetel, Ripalda, Mark Ramos, para kang butete. Eh, ako kung mukha akong butete, ano naman itsura ng mga vlogger ninyo? Ano yung yung isa may zipper pa dito sa nguso, 'di ba? Tapos makikita ko ikaw pa magsasabi, talagang nilagay mo pa, 'no? Mark Ramos, kamukha mo si Harold Respicio. Hindi ako, ak ako mga kababayan, 'no, um, para ho naman sa akin may itsura si Harold Respicio, kaya lang po ang corny nung mga pagba-vlog, ang corny nung mga pagsigaw-sigaw niya. Ano po, tapos kung mag-tuck-in pa ng pantalon pagkataas-taas pa, 'di ba? Inihain ng mga yan ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC laban kay Respicio. Dahil yan sa mga post online at pahayag ni Respicio sa isang pagtitipon na iniengganyo umano ang publiko na Sabi ni Tetel Rifalda, mas gwapo ka kaysa kay Vice Mayor. Hindi, Vice Mayor ng maliit na lugar lang naman ito, kaya nanalo ito no? rebelde sa gobyerno. Sabi ng NBI, pwede ring maharap sa disbarment si Respicio na isang abogado. Nakatakdang ipatawag ng NBI si Respicio kaugnay sa mga alegasyon. Sinisika pa ng GMA News na kuna ng pahayag si Respicio. Maganda yan, humarap siya, no? Tapos makita natin kung paano siya magsalita doon sa kanilang mga parali-rally, kung paano siya magsalita doon sa kanilang mga vlog-vlog na panindak na medyo paos yung boses tapos malaki yung boses. Tignan natin kung kaya niyang gawin talaga yon sa harap ni NBI Director Matibag, mga kababayan. Tingin ko ito yun Ito yung dahilan kung bakit itong si Respicio ay kakasuhan ng NBI. Baka mautak tong mga ito, baka ituloy. Ito yata yun, mga kababayan nung nandoon siya sa entablado. Baka mautak tong mga ito, baka ituloy pa rin talaga nilang hindi patakbo yung si Bibi Sara. Posible, hindi po ba? Pero posible lang. Bakit? Hindi naman yun, boss Hindi naman kasi yun yung dahilan po ng impeachment, mga kababayan